Hey, welcome back mga kamaster. Magandang gabi ulit sa inyo. Ah, bago tayo magpunta muna sa pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa inverter saka inverter grade na aircon at refrigerator. Pero bago tayo pumunta dun sa vlog natin, gusto ko lang magpasalamat dun sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala, mga kamag-anak na nagsusubscribe sa YouTube channel ko at patuloy na nanonood ng aking mga videos. Ah, doon sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala, sa mga friends ko sa Facebook na nagla-likes at hindi pa nag-subscribe doon sa YouTube channel ko, lubos-lubosin nyo na, i-subscribe nyo na para push nyo na ng todo, diba? Para mas maganda. Okay? Ganun pa man, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Okay? Maraming salamat. Sa shoutout din tayo sa ibang mga kaibigan natin na tumutulong sa ating mga sa ating layunin na ganito, no? Okay. Yung mga nakikita natin na madalas na nanonood ng video, nagre-react sa video. Okay, sila yung pamilya Martinez, Sharon, si Daddy, saka yung dalawang anak niya, saka yung asawa niya si Bing. Sila Sir Adrian sa Whirlpool, si Ma'am Deng. Ma'am Deng, shout out. Pa-order ng danggit, isang kalating kilo. Message mo na lang ako kung may available ka na. Okay? Doon sa mga iba pang hindi ko na babanggit, hindi ko man kayo mabanggit, alam niyo naman po kung sino po kayo. Marami pong salamat. Okay po? Huwag po kayo sanang magtatampo. Okay. Tuloy na po tayo sa ating topic today. Topic po natin today, it's about inverter saka non-inverter. Yung aircon saka refrigerator ay parehong ganitong specification o classification. Okay? Yung sa inverter na aircon, kadalasan to makikita to sa mga split type na aircon. Okay? May mga split type na aircon tayo. Doon kadalasan siya madalas makita yung fully inverter na classification. Sa window type, meron din tayo makikita na fully inverter. So, tapos meron din ho tayong inverter grade lang. Okay? Nabanggit ko na ito nakaraan, nung napatandaan ninyo yung huling vlog natin tungkol sa aircon. Yung aircon na yon ay inverter grade. So, kaya ako napinili itong topic na to nang i-discuss sa inyo ngayon dahil merong nagpaparecap doon sa vlog natin tungkol sa video sa aircon. May mga gusto lang daw siyang linawin tungkol doon sa aircon. Okay? I-recap ko muna yon yung bagay na yon sa aircon. Ang tanong niya kasi, paano daw po ba ano daw po ba ang tama na senaryo ng pagpapalamig ng kwarto? Ang tama po ba daw ba ay pag umaandar na yung aircon, pupunuin niya ng lamig yung kwarto o hihigupin niya yung init ng kwarto at papalitan niya ng malamig na hangin na lalabas na doon sa aircon. Kung titingnan natin, kung i-analysa natin, pareho naman tama yung analyzation niya. Okay? Una, pag umandar yung aircon, yung window type natin o kahit na yung split type natin, para mawala yung init sa loob ng kwarto, ihigupin muna ng aircon o ng fan motor o ng aircon mismo, sabihin natin yung aircon mismo, yung mainit na temperature doon sa loob ng kwarto. So, ibig sabihin, dahil ihigupin by air yun, yung mainit na hangin magpa-pass through doon sa evaporator nga. So, pag pass through doon sa evaporator, lalabas ulit yon sa evaporator, sa taas na naman ng evaporator, doon sa duct niya, sa outlet ng hangin,
So paglabas ng hangin doon, na yung pumasok, medyo mainit, paglabas, cold na siya. So in a way, tama yung analyzation niya, pupunuin at hihigupin. So hihigupin muna yung malamig na yung mainit na temperature sa loob by hot air na sa kwarto. So pagpasok doon sa pagdaan doon sa evaporator, dahil malamig yung evaporator na yon, magkakaroon ng reaction, magiging malamig na yon. So lalabas ulit siya, ibubuga naman ng aircon na papasok sa kwarto, ayun na yung magiging malamig. Hanggang sa mawala yung init doon sa kwarto at napapalitan na siya ng malamig na hangin. So in a way, tama yung analyzation niya, hindi ko na lang siya babanggitin kasi isa siyang babae at ayaw niya magpabanggit, gusto niya na nagtanong lang siya ng ganon. So yung tama naman ang analyzation niya na yun ang tanong niya. Paano daw bang alin daw bang mas tama, yung pupunuin ng malamig na hangin yung kwarto o higupin yung init ng kwarto bago palitan ng malamig na hangin. So sana mas makatulong sa kanya tong pagpapaliwanag ko sa kanya ngayon, para sa kanya yung party na yon. So sana mas maintindihan niya na ngayon yung paggamit niya ng aircon. Okay, tuloy na po tayo sa inverter grade saka sa fully inverter. So tulad nga ng sabi ko, ang window type o window type aircon saka split type aircon ay parehong merong ganoon. Merong inverter, fully inverter. Sa mga rep, ang kadalasan merong tinatawag tayo na inverter grade lang din. So, umpisahan po muna natin sa inverter grade. Okay. Paano nga ba ang inverter grade? Ibig sabihin, hindi tayo pupunta doon sa specific ng technical, i-overview lang natin yung operation ng inverter grade. Pag sinabing inverter grade, yung punta muna tayo ngayon pala para mas madali. Punta muna tayo sa fully inverter. Okay? Ano ba yung katangian nito? Una, katangian nito, matipid ka sa kuryente. Proven na yan. Pagka inverter yung aircon mo o rep mo, malaki yung savings mo sa kuryente. Marami nagsasabi around 60% saving mo sa kuryente. Ganong kalaki aabot yung savings mo sa kuryente. Okay? Pangalawa, ang ano niyan, mas mabilis lumamig. Mas mabilis siya magpalamig. Okay? Isa yan sa mga katangian ng inverter, fully inverter. Tapos, yung sa individual na pesa, kung pupunta tayo doon, yung compressor niya, hindi lang siya tumatakbo primarily sa 220 volts. Nagra-run siya o pwede siyang supplyan ng galing sa control board ng from 160 o 100, misa meron pa ako nakita 145 up to 220 volts. Ibig sabihin, hindi permanenteng 220 yung supply niya. Nagbabari yon, depende dun sa supply depende dun sa mode na nakaset sa kanya, or depende dun sa setting na sinet ng customer dun sa control. Ganon din po yun sa refrigerator. Pagka inverter po yung rep po ninyo, ganon din po yung characteristic ng compressor. Hindi lang siya tatakbo sa 220 na primarily na straight na 220 yung supply ng kuryente. Nagbabari din po yung bilis niya kasi nagbabari yung supply ng voltahe na ibinibigay ng pyesa na inverter na galing dun sa control board papunta dun sa compressor. Ibig sabihin, pag sinabi nating fully inverter yan, yung control mo, inverter, plus yung compressor, inverter po. Paano nga ba sinabing inverter? So, ano natin, in layman's term, parang may mga pyesa na pinatatakbo siya sa DC. Okay, pagpasok 220, dadaan siya sa board, nandiyan yung yung power supply niya, i-convert sa DC, tapos i-convert ulit sa AC. Yung mga DC, may mga pyesa na tumatakbo sa fan motor, mga fan motor na sa DC na siya, around 12 volts, 32 volts, ayun yung DC.
Tapos yung may mga pyesa na 220 pa rin. So doon sa electronic board na yon, doon nagkakahiwa-hiwalay yung supply ng kuryente para doon sa mga individual na pyesa na kailangan. Yung ding board na yon, yung inverter board na yon, yun din ang gagana para yung compressor mo masupplyan niya ng variable na kuryente depende dun sa setting na sinet ng user. Okay? Tulad nga ng sabi natin, hindi siya continuous na 220 ang takbo kasi kadalasan yan, lalo na sa mga window type na aircon o kahit na sa split type na aircon, pag ini-start mo yan, sa umpisan ang andar niya ang mabagal yung tunog. So siguro mga around mga 3 minutes, 4 minutes during ng operation niya, sa start niya, maririnig mo parang bumilis yung tunog, matinis na yung tunog. Ibig sabihin, nagbago na ngayon yung supply ng kuryente, tumaas yan, bumilis ngayon yung andar ng compressor. So pagka meron naman na sense na naman na tama na yung operation, tama na yung lamig sa loob, ang ginagawa naman ng control board, binabago niya ulit yung supply ng kuryente, kaya bumabagal siya. So, ganun yung operation ng inverter. So, lahat ng functions ay nakadepende dun sa supply ng kuryente na nanggagaling doon sa control board. So, isa yun sa pinakamahalaga sa inverter. Yung control board, saka yung compressor. Halimbawa, pinag-uusapan natin ay aircon o refrigerator. So, ano yan? Palagi siyang in conjunction palagi yan. Kadalasan pagka inverter, isa hanggang dalawang board ang nakakabit doon sa loob. Merong main board saka merong inverter board. So yung main board, ito yung parang nandulat yung control. Yung inverter board, ito yung isang separate board na transform ng kuryente from AC to DC, tapos balik sa DC, balik ulit dun sa main board, tapos balik ulit sa inverter board mo para i-distribute niya dun sa mga piyesang sinusuplayan nung board. So, ganun din siya tingnan natin yung operation, pareho lang naman yung operation ng aircon saka ng refrigerator kung inverter ang pag-uusapan. Pero pareho lang siya, may board, may inverter saka main board. Okay? Palaging nakadepende siya ang operation niya, nakadepende siya palagi doon sa supply ng kuryente. Kung may 220 ka nga pumapasok doon sa main board, kaya lang pagdating doon sa inverter board mo nagkaroon ka ng problema, so hindi rin gagana ng maayos yung inverter, yung unit mo. So maaaring maglabas ng error yung main board mo, magdi-display siya ng error, tinuturo kung ano yung pyesa yung problema o anong pyesa ang hindi gumagana. Depende yun sa error na pinapakita. Okay? Ibig sabihin, yung control board saka yung compressor, dapat pareho siyang nagre-react ng variable doon sa kuryenteng pumapasok. Okay? Lalo na yung compressor, hindi siya palaging 220 lang. Ayan yung isang main characteristic ng inverter board, ng inverter na unit. Okay? Sabihin, variable yung andar, lalo na sa split type na aircon, mapapansin niyo yung andar ng condenser minsan humihina, bumibilis. Magtataka ka bakit kung hindi ka albawa, ikaw yung may-ari, sanay ka dun sa mga lumang klase ng aircon na isa lang yung andar yung bilis ng aircon, yung compressor. Iba yung pinag-uusapan natin, yung compressor saka yung fan motor. Kasi yung fan motor may mga bilis-bilis talaga yan. So yung andar ng compressor, kung familiar ka sa tunog niya, parang nagbabari-bari siya, mayroong mabilis, mayroong mabagal. Ganun siya sa inverter. Unlike dun sa mga lumang aircon natin, pag in-start mo na yan, kung high yan, high pa rin yan. At tama na yung lamig sa loob, mamamatay lang yung compressor, pero pag-start niyan, high pa rin yan. So dire-direct yung high palagi yung andar. Unlike doon sa inverter, nagbabago nga yung bilis ng andar ng compressor kasi nagbabago rin yung supply na ibinibigay sa kanya. Nagaling doon sa main board. Okay. Doon naman tayo sa inverter grade. Sa inverter grade,
Ang masasabi lang natin na sa inverter, kaya siya sinabing inverter grade lang kasi ang yung control lang niya ang inverter. Yung compressor, nagra-run siya mainly sa 220 volts lang din. So, ibig sabihin, sa inverter grade, ang kinokontrol lang niya yung thermostat. Yung nagkukontrol lang lamig. Yung magbabari ng yung magdidistinguish kung gaano kalamig yung kailangan sa loob. So, yung mag-a-adapt, parang mag-a-adapt siya doon sa loob kung ano yung kailangan lamig. So, yung sa karaniwan, tinatawag natin ito sa mga thermostat setting lang. Nandoon yung functions ng inverter o inverter grade. Hindi siya sa compressor. Yung compressor niya, ganun pa rin yung andar niya. Dire-diretso siya na malakas. Tapos pag tama na yung lamig sa loob, halimbawa kung nasa rep tayo, rep ang pinag-uusapan, pagkatama na yung lamig, mamamatay siya. Pag andar niya ulit, high pa rin siya. Tapos habang nagpapalamig siya, palaging mabilis pa rin yung takbo niya. Iisang speed lang siya pagka inverter grade. Pero yung temperature sa loob ang nagdi-determine nun, yung control, yung alba kung electronic type to, kadalasan naman pag sa mga inverter grade, electronic type. So yung thermostat na yon, kasi yung control, yung thermostat nun ay electronic na rin yung thermostat, kaya nga sa inverter grade, para makapag-adjust ng variable doon lang sa temperature. Pero hindi niya kayang kontrolin yung andar ng compressor. Tapos yung fan motor niya, ganun din yung andar ng fan motor niya, iisa lang yung speed, lalo na sa refrigerator. Lalo sa evaporator, isang speed lang yung binibigay niyang takbo, saka doon sa condenser. Okay? Pagka inverter grade, karaniwan makikita mo lang diyan, ang control lang yung board para sa temperature. Yung control para sa yung supply ng voltahe para sa sa fan motor o sa condenser fan saka sa compressor ay pare-parehong 220 yon. Steady siya na 220, hindi nang babago. Kaya siya tinawag lang na inverter grade. Ang sabi ng iba, sabi ng mga gumagamit dito sa inverter grade, around 25 to 30% ang pwede mo ma-save sa kuryente. Makakapag-save ko pa rin kasi yung bird na kinakabit na nakakabit doon, yun ang magre-react depende doon sa pangangailangan mo kung ano yung kailangan na lamig. So minsan sineset natin siya sa ganitong temperature. Yung inverter, yung board na yon, yun ang tutulong sa iyo para makapag-set ka o ma-attain mo yung tamang lamig na hindi siya ganoon kalakas ng kuryente ang makukonsumo. So malaki pa rin yung pagkakaiba ng inverter grade saka sa inverter grade saka sa fully inverter. Doon pa lang sa kuryente, nasabi nga ng mga na gumagamit ng fully inverter, around 60% ng consumption nila sa kuryente nasi-save nila. Okay? Tapos doon sa inverter grade, mga around 25 to 30%, yun lang yung pwede mong ma-save. Okay? Sa fully inverter, mas maraming feature yung unit. Tawa kung rep yan, mas maraming feature yung unit kasi nga mas yung board niya at malaki ang capacity para siyang kumbaga kung cellphone, mas high-end yung control ng cellphone o mas high-end yung motherboard, mas marami siyang feature. Ganun din yung sinasabi natin sa fully inverter. Mas marami siyang functions para makapag-set ka ng mga temperature na gusto mo. May mga eco mode, vacation mode, may mga ganun pa siyang mga settings. Okay? Kasi kayang i-accommodate yun ng board mo kasi nga malaki siya, malaki ang capabilities niya, malaki ang capacity niya para mag-absorb ng mga ganung control, mga ganung settings na galing doon sa inverter sa inverter na isang board ng kompreso ng yung main board saka isa pang inverter yung board na nag-i-invert ng kuryente. So silang dalawa palagi with conjunction to each other, sila yung nagko-compose nung bakit siya tinatawag na fully inverter. So tatlo yan, inverter board, saka yung motherboard, saka yung compressor, sila yung mahalagang parte bakit nasasabi natin na makakapag-save ka ng 60% sa kuryente. Unlike dun sa inverter grade,
ang kinokontrol lang niya yung setting ng lamig o yung thermostat. Yun lang ang kinokontrol niya. Yung compressor, yung fan motor, yung condenser fan, 220 pa rin yun. So yung supply ng kuryente steady siya. So yung karamihan ng ganon, masasabi nga natin na 25 to 30% lang yung saving sa kuryente. Okay? Sana may natutunan kayo ngayon kahit medyo mexi lang kasi konti lang naman talaga yung magiging topic natin dito sa inverter. I-discuss lang natin kung ano yung talagang karamihan kasi may mga ito yung mga natatanggap nating mga question ito mga lately. Ano daw ba yung pinagkaibahan nga nilang dalawa? Sabi ko, ano ba yung gusto niyo malaman? In terms ba ng technicality or overview lang? Yun lang naman ang gusto nila. So sana makatulong sa inyo to. Sa susunod, maraming salamat.